Kizaru nagtraitor na pala sa world government. Admiral Issho at Admiral Aramaki parehas pala na dating kriminal. Yamato, awakened na nga ba ang Zoan Fruit? Ilan lang yan sa mga impormasyon na nabunyag sa pinaka-latest na SBS Volume 110. Kaya nga pag-uusapan at hihimayin natin ang lahat ng yan ngayong araw. Ang una natin pag-uusapan ay ang Zoan form ni Yamato. Kung tatandaan nga kasi natin, nakain niya ang kanyang mythical Zoan Dogdog Fruit model Okuchi no Makami sa murang edad habang naghahanap ng mga kain. Kaya nga sa SBS na ito, ipinakita na sa atin ni Oda ang itsura ng parehas na human form at hybrid form niya noong bata pa siya. Kapansin-pansin na noon pa lang, meron na yung puting ilap na nakabalot sa bandang leeg niya na medyo kahawig ng mga ulap na nakikita natin sa mga awakened Zoan users. Isa nga yung matinding debate sa pagitan ng mga One Piece fans kung ang ulap ba na yan ay simbolo ng awakening ni Yamato o simpleng parte lang ba talaga ng base form ng Zoan Fruit niya. Although hindi pa rin ito kasiguraduhan, sa tingin ko mukhang nasagot na ng drawing na ito ang katanungan na yan. Simula pa lang kasi pagkabata ay taglay na ni Yamato ang mga ulap sa mga transformations niya. At napakahirap naman paniwalaan na na-awaken niya na agad ang kanyang mythical Zoan Devil Fruit sa murang edad, na kahit ang ibang malalakas na tauhan ay hindi pa nagagawa. Kaya para sa akin, mas malaki talaga ang tsansa na itong ulap na ito ay hindi yung ulap ng mga awakened Zoan, kundi parte lang talaga ng base design ng Devil Fruit ni Yamato. Ang susunod naman ay tungkol sa kung sino ang nagbigay kay Luffy ng pagkain sa chapter 1003. Kung matatandaan nyo kasi, matapos makipaglaban kay Kizaru, naubusan nga ng enerhiya si Luffy at nawalan na ng Nika form. Pero sa isang iglap, biglang may sumulpot na mga pagkain sa tabi niya, na kahit si Saturn ay ikinagulat at hindi napansin kung sino ang nagbigay. Naging matinding palaisipan nga rin yan dati sa mga fans kung saan talaga galing ang mga pagkain, at natapos na lang ang Egghead Island arc nang hindi ito nasasagot. Kaya nga may nabuti ng tanungin ng isang fan si Oda sa SBS tungkol dyan. Kaso lang, hindi pa rin direkta ang pagsagot niya. Kahit daw kasi si Oda ay hindi nakita ang mga pangyayari sa sobrang bilis, na para daw bang nagawa sa speed of light. Pero kahit hindi direkta ang pagsagot niya, parang halata naman na ang ibig niyang sabihin. Sino pa ba yung tauhan na kayang gumalaw sa speed of light, malapit sa lokasyon ni Luffy nung panahon na yon, at may sapat na motibasyon para tulungan siya? Sino pa ba kundi ang kumain ng Light Fruit, si Admiral Kizaru? Napakalaking revelasyon nga nito. Marami na tayong dati nang naghihinala na nagpipigil at nagpapabigat talaga si Kizaru sa Egghead Island. Pero itong ginawa niya rito ay direkta na talaga ng pagtatraidor sa world government. Direkta niyang binigyan ng pagkain at pinabalik sa labanan ang isang Yonko. At sa harap-harapan pa talaga ni Saturn. Buti na lang hindi ito napansin. Pero kahit hindi, ay napakalaking risk pa rin ang ginawa ni Kizaru. Kung nahuli siya ay maaari itong magresulta hindi lang ng pagkatanggal niya sa Navy, kundi baka nga pagkabitay niya pa. Kaya halatang desperado na talaga siya. Pero linawin lang natin itong revelasyon ni Oda ay hindi lang niya hinabol o isiningit sa isang SBS. Kahit pa wala siyang sabihin sa isang SBS, ay may sapat ng impormasyon doon sa mismong manga para mapansin kung sino talaga ang nagpakain kay Luffy. Kung titignan nga kasi natin yung sitwasyon ng panahon na yon, napaka-desperado na ng sitwasyon sa point of view ni Kizaru. Hawak-hawak na ni Saturn si Bonnie at malapit na itong saktan. Nahuli na rin ng mga marine si Sentomaru at walang ibang makakatulong sa kanila dahil kahit ang mga straw at sa hindi na makagalaw dahil sa kapangyarihan ni Saturn. At maski si Luffy ay ubos na at nanghihingi na ng pagkain. Noong mga panahon na yon, hindi na sikreto sa atin na may pakialam si Kizaru kay Bonnie at Sentomaru. At kung maaari, ayaw niya na masaktan sila. Saglit na ipinasilip sa atin si Kizaru na nag-aalala sa mga kaibigan niya. At biglang boom! Matapos ang ilang sandali, biglang may sumulpot na mga pagkain sa tabi ni Luffy. At yung dating nakahiga na Admiral Kizaru ay biglang nakaupo na para bang gumalaw siya. At kung titingnan rin natin ng malipatan yung mga pagkain, kabilang rin dito yung isang ramen bowl, nakahawig ng isang ramen bowl na una na nating nakita sa arc. Yung ramen bowl na kinakainan ni Admiral Kizaru bago siya pumasok sa Egghead Island. Kaya malinaw na ipinapahiwatig na sa atin ni Oda kung sino ang gumawa nun at ginamit niya lang ang SBS para tulungan na yung mga hindi pa nakakapansin. Ang susunod naman ay karagdagang impormasyon tungkol sa mga Sword members. May fan nga kasi na nagsabi na interesado siya sa mga profile at katangian nila. Kaya naglabas na ng karagdagang impormasyon si Oda tungkol sa kanila, kabilang na ang edad at tangkad nila. Si X-Drake at opisyal nilang pinuno ay 33 years old at 233 cm o 7'7" ang tangkad. Huwag na kayong magtaka kung mas matangkad pa siya kay Kai Soto dahil marami talagang matatangkad na tauhan sa One Piece. Si Rear Admiral Kujaku naman ay 26 years old at 180 cm o 5'11" ang tangkad. Si Rear Admiral Prince Grus ay 29 years old at 205 cm o 6'9" ang tangkad. Si Captain Kobe ay 18 years old at 167 cm o 5'6" ang tangkad. Si Lieutenant Commander Helmepo naman ay 22 years old at 179 cm o 5'10" ang tangkad.
At ang pinakabata at pinakamaliit ay si Commander Hibari na 17 years old lang at 165 cm o 5'5 lang ang tangkad. Kahit raw mas bata at mas baguhan raw sa Navy sila Prince Cruz at Kujako kaysa kay X-Drake, naging casual na raw ang relasyon nila sa isa't isa na para bang magkabatch lang sila. Kung napansin nga natin, habang nasa undercover mission si Drake, itong dalawa ang parang tumayong mga seniors at temporary leaders ng Sword. Binanggit rin sa atin na si Prince Cruz ay hindi naman prinsipe ng kahit anong kaharian, kundi galing lang sa isang mayamang pamilya. Paalala lang huwag nyo nang hanapin si Tashigi o si Garp dahil hindi naman sila kinumpirma na members ng Sword. Itong mga binanggit na nga lang natin ang mga kumpirmadong miyembro. Nagkataon lang na sumama sa Hachinosu si Garp dahil matigas talaga ang ulo niya at ginagawa niya ang kahit anong gusto niya. Habang si Tashigi naman ay sumama lang dahil kaibigan niya sila Captain Kobe. Pero mapapansin natin na hindi nga siya bumaba ng barko para makipaglaban dahil Sword members nga lang ang pwede makipag-engage sa mga Yonko nang walang paalam. Ang susunod naman ay karagdagang impormasyon sa siyam na Vice Admirals na nakita natin sa Mega Buster Call sa Egghead. Nagsimula ang tanong dahil may nagtanong nga tungkol kay Vice Admiral Hound dahil kamukha niya raw ang isang Rear Admiral Kadar na nakita natin sa Fishman Island flashback. Ipinaliwanag ni Oda na sadyang magkamukha lang daw talaga si Hound at Kadar pero magkaibang tao sila. Pero minabuti na rin ni Oda na magbigay pa ng impormasyon doon sa ibang Vice Admirals na pumunta sa Egghead. Ang una ay si Vice Admiral Pomsky. Kumain raw siya ng Sowan Otter fruit kaya naging isang Sea Otter human. Meron siyang sandata na parang maso na hugis seashell ang ulo. Ang pangalawa naman ay si Vice Admiral Doll. Isa raw siyang martial artist na mahilig sa rock and roll. Kitang-kita naman sa pormahan niya. At kahit yung mga pag-atake niya ay nakapangalan rin sa rock and roll. Ang pangatlo naman ay si Vice Admiral Tosa. Gumagamit raw siya ng isang martial arts na Tosaken Earth Tea Fist style. Kaya parang nangangagat yung mga kamay niya. Angkop nga lang para sa pangalan niya dahil ang Tosa nga ay base sa isang Japanese fighting dog. Ang pang-apat naman ay si Vice Admiral Urban. Kumain siya ng Canon fruit at naging isang artillery human. Kaya kaya niyang gawing kanyon ang mga parte ng katawan niya. Katulad na lang noong nakita nating naging kanyon ang ulo niya para paputukan sila Bonnie. Ang panglima naman ay si Vice Admiral Bluegrass. Kumain siya ng ride fruit at kaya niyang sakyan at ipoloto ang kahit anong buhay na bagay na nasa loob ng kanyang hockey range. Kagaya ng nakita nating ginawa niya sa isang pasifista. Para raw siyang nakakatandang kapatid kay Vice Admiral Churu na alam naman natin na isang prominenteng marine na kasabayan nila Garp at Sengoku. Ang pang-anim naman ay si Vice Admiral Hound at kumain raw siya ng Dog Fruit Model Hound. Kabilang raw siya sa parehas na class sa Navy ni Smoker. Ang pang-pito naman ay si Vice Admiral Red King. Siya nga yung mukhang uod na maraming baba. Walang sinabi na kumain siya na kung anumang devil fruit at ang pangunahing ginagamit niya sa paglaban ay isang steam-powered na guantes na pinapalakas sa mga suntok niya na nakita natin ginamit niya laban kay Frankie. Ang pangwalo naman ay si Vice Admiral Guillotine, kung saan may suot siyang patalim sa ulo niya na kaya niyang ibato na parang boomerang. Yung pang-siyam na Vice Admiral ay si Vice Admiral Doberman, pero hindi na nagbigay ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanya si Oda dahil matagal na natin siyang nakilala sa Enies Lobby arc pa lang, dahil isa nga siya sa mga Vice Admirals na sumama sa Buster Call noong panahon na yun. Ang susunod naman ay background tungkol sa dalawang pinakabagong admiral, si Admiral Isho at Admiral Aramaki. Hanggang ngayon kasi ay kulang pa ang kaalaman natin sa kanila bago sila sumali sa Navy. Kung matatandaan nyo nga, pagkatapos ng Marineford War, nawala ng dalawang admiral ng Navy dahil na-promote si Admiral Sakazuki sa posisyon ng Fleet Admiral habang si former Admiral Kusa naman ay tumuwalag sa Navy. Nag-iwan nga ito ng dalawang malaking buta sa posisyon ng mga admirals na alam naman natin ay isa sa mga pinakamatinding puwersa ng Navy. Dahil dito, nagsagawa nga sila ng World Military Draft kung saan humanap sila ng malalakas na individual na pwedeng isali sa Navy. Isa sa mga nahanap nila ay si Aramaki. Galing raw siya sa South Blue. Isa raw siyang police officer sa Taya Kingdom kung saan may ginawa raw siyang masama, nakaugnay sa isang babae. At dahil dito ay nakulong siya. Nakita nga natin na medyo mahilig talaga sa mga babae itong si Aramaki. At minsan niya ngang sinabi, nakakain lang siya ng pagkain kapag sinubuan siya ng isang magandang babae. Kaya mukhang may pagkamanyak talaga siya. Noong nakasakulungan na siya, doon na siya ni-recruit na sumali sa Navy at agad ginawang admiral dahil sa lakas niya. Si Isho naman ay galing sa West Blue. Dati siyang naging isang defense military chief para sa Ao Kingdom. Yun nga lang, dahil sa isang digmaan, nasira raw yung kaharian niya at naging isang war criminal si Isho. Medyo mabigat nga yung mga salitang war criminal. Sa totoong buhay kasi, yung terminong yan ay pinapataw lang sa mga taong gumawa ng war crimes o mabibigat na kasalanan. Halimbawa, hindi ka naman tatawaging war criminal kung pumatay ka lang ng kalabang sundalo dahil normal talaga yan sa digmaan. Pero kung ikaw ay pumatay ng mga sibilyan o ng mga sanggol, ay doon ka natatawaging war criminal.
Kaya nga nakakaintriga kung paano nakuha ni Issue ang titulong yan. Ano kayang mabigat na kasalanan ng ginawa niya? Pero mahirap rin namang ma-imagine na may masamang ginawa si Issue base sa mga alam natin sa kanya. Kaya antayin na lang natin na malinawan pa yan. Baka naman kasinungalingan lang yan ng mga kalaban niya. Pero may posibilidad rin na ito yung panahon na binulag ni Issue ang kanyang sariling mga mata dahil hindi siya natuwa sa mga nakita niya. Binanggit rin ni Oda na dati nang nagsusugal itong si Issue at nalugi pa nga sa isang sugalan sa isang Twin Snake Island. At kalaunan ay nabili siya bilang isang bodyguard. Noong World Military Draft ay na-recruit nga siya sa Navy at ginawa agad Admiral dahil rin sa lakas niya. Nakakabilib nga, nakaka-recruit pa lang sa dalawang ito ay na-promote na agad sila sa pagiging Admiral. Kung ikukumpara kasi natin, yung ibang Admiral katulad ni Sakazuki at Borsalino ay sumali sa Navy simula pa lang noong early 20s nila at unti-unting umakyat ng rango hanggang sa naging mga Admiral. Pero itong dalawang ito ay direktang ni-recruit ng Navy at agad ginawang Admiral, patunay lang ng lakas nila. Pinapakita rin ito ang prioridad ng Navy. Dahil sa totoo lang, hindi maganda ang background ng dalawang ito dahil parehas nga silang kriminal. Kaya questionable na ginawa silang isang admiral na dapat tagapagpatupad ng batas at tagaprotekta ng mga inosente dahil lang malakas sila. Isa pa, yung maganda rin sana nabanggitin ni Oda sa susunod ay kung hawak na ba talaga nila Issue at Aramaki yung mga Devil Fruit at sandata nila bago sila na-recruit sa Navy. Meron nga kasi silang parehas na malalakas na Devil Fruit. Habang si Issue ay may kumpirmadong Supreme Grade Blade at malaki ang hinala ko na itong espada ni Aramaki ay ganito rin. Kaya maganda sanang malaman kung hawak na ba nilang dalawa ang mga Devil Fruits at sandata nila bago i-recruit ng Navy. O ito ba ay ibinigay lang sa kanila ng Navy pagkatapos i-recruit para palakasin pa sila. Aabangan na lang natin yan. At yan na nga mga importanteng impormasyon na nabanggit sa SBS Volume 110. Kung napansin nyo, mukhang unti-unti na talagang nasa-setup ang pagtiwalag ng mga admirals lalo na si Kizaru at Issue. Pero kung gusto mong malaman kung ano sa tingin ko ang mangyayari kay Fleet Admiral Akainu pagdating ng Final War, panoorin nyo na rin ang video natin tungkol dyan.